pagkatapos ng press conference at ambush interview kay Congressman Leandro Libiste, mga kababayan, sumagot agad si Auntie Claire. Rumesbak agad sa bagitong kongresista, mga kababayan. Na para bagang may halong takot. Ikaw ba naman, magkaroon ka ng danyos na 110 million pesos, hindi ka matatakot? O eto ho, ang naging pahayag ni Yusek Claire Castro, mga kababayan. Kanina, nung binasa ko po ito, napansin ko lang parang meron pong halong paninisi, parang merong halong paawa effect, mga kababayan. Nagbabakasakali siguro itong ali na baka i-atras pa ni Congressman Leandro ang kaso laban sa kanya. Nako, yari ka, Auntie Claire. Pag nagbago ang isip ni Leandro Libiste, na ang sabi niya kanina sa kanyang press con, hindi ka daw niya ipapakulong dahil naaawa daw sa sayo, kundi danyos lamang di umano ang hahabulin niya sa'yo dahil sinira mo ang kanyang kredibilidad. Yun nga ay nagkakahalaga ng 110 million pesos. Kung biglang nagbago isip, baka ipakulong ka niyan. Yan, umani na ang pagiging palengkera mo, babae ka. Ito, basahin natin yung statement ni Auntie Claire, mga kababayan. Mula po ito sa Daily Tribune, just in, ayan, Yusek Claire Castro fires back at Libiste, ayan statement from Spokes Castro, ito mismo sabi niya, I have not yet received the copy of the complaint filed by Congressman Libiste. Relax lang, maya-mayang kaunti, o di kaya bukas ng umaga, baka matanggap mo na itong ikinaso sa iyo ni Congressman Libiste, Auntie Claring, palengkerang babae. Pero, ang response ko sa ngayon ay ayon lamang muna sa kanyang interview. Ito yung sabi ni Claring Ang response daw niya po muna, mga kababayan, batay lang doon sa interview ni Congressman Libiste at maging doon siguro sa kanyang isinagawang press con. Eto na, nagsisimula na. Inamin ni Congressman Libiste sa isang interview na ang source ng di umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman. Ayan na ang sinisisi niya, dalawa. Palagay ko lang mismong si Congressman Leandro Libiste at saka si Ombudsman Boying Rimulya. Auntie Claring, sa bibig mo po lumabas. Sa bibig mo unang narinig ni Congressman Leandro Libiste. Kaya ikaw agad ang kinasuhan niya. Imbis na si Ombudsman. Kayo naman dinadamay niyo pa si Ombudsman Boying Rimulya. Sabagay, gusto rin naming madamay si Rimulya dito, makasuhan din ni Libiste, pero hindi Ikaw ang akusado ngayon. Ikaw lang ang haharap. Ikaw lang ang kakasuhan. At pag nagkataon, ikaw lang rin ang makukulong. May danyos pang 110 million pesos. Pero hindi niya sasampahan ng kaso ang ombudsman dahil sa ginagalang niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kita nyo na? Kaibigan ng nanay ni Libiste, si Boying Rimulya. At ginagalang ni Libiste, si Boying Rimulya. Sabi niya lang yan, mga kababayan, yan lang ang palusot ni Auntie Claire para kahit paano hindi siya pagtawanan ng maraming DDS. Kakasuhan ba niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya
at hindi niya ako ginagalang. Declare, alam mo, kagalang-galang ka sana. Meron ka magandang posisyon eh. Karapatan mong igalang ka ng ninuman. Kaso, sa napakalansa mong bibig, napakabaho ng hininga mo. Grabe, hininga talaga. Sa napakabaho na mga inilalabas mo sa bibig mo, doon nawala ang paggalang sa'yo ng tao. Kahit itong batang kongresistang di hamak na mas bata talaga sa'yo, anak mo na kung maituturing ito Hindi ka ginagalang. Dahil sa trabaho mong hindi na naaayon sa iyong sinumpaan na trabahong ibinigay sa'yo ng amo mong bangag. Ano ba trabaho mo? Ang sabihin lang kung ano ang achievement at ano ang mga pinaplano ng Administrasyong Marcos. Hindi yung magmarites ka. Hindi yung banatan mo ang mga kritiko. Hindi mo trabaho yan. May mga trolls si Marcos para dyan. Hindi ka naman siguro trolls. Di ba? Abogada ka. Undersecretary ng PCO ka. Hindi ka trolls. Pero ang trabaho mo, naging trolls ka na. Naging attack dog ka na sa lahat ng mga kritiko ng amo mo. Can we say that the statements of the ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the ombudsman are nothing but libelous? Kita nyo na, paawa effect na itong ale, mga kababayan. Maliban dyan, ito pa sabi ni Claring, inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of solar para sa bayan anymore, which has the franchise because he already divested his shares. He himself is the source. Ang pagsasampa ng kasong ito ay tunay na paraan para ako ay matigil sa aking pagsasalita at pagtalakay sa mga issue. Hindi nga yung issue ang trabaho mo. Sabihin mo sa tao kung ano na ang mga nagagawa ng kasalukuyang administrasyon. Wala kang masabi. Wala kang maipagmalaki. Wala kang maipagmayabang, Anticler, kasi naging attack dog ka na. At higit sa lahat, walang nagagawa yung amo mo. Wala kang kayang ipagmalaki na nagawa ng amo mo dahil totoo naman, kahit tulay na kapirasong poste, walang nagawa yung amo mo. Lahat ng pinangako niya, hindi natupad. Eto ngayon ang tanong. May tanong ka siya. Sino ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban sa akin? Tanong niya yan Sino ang nais na mabusalan ang aking bibig? Yan Tatlong tanong yan. Pangalawa na yun. Pangatlo, sino ang lubos na makikinabang dito? Kunwari ka pa Pangalanan mo na. Sabihin mong, ang makikinabang nito, lahat, ay si BP Inday Sara. Kunwari ka pa. Parang gusto mong palabasin na ang nasa likod nitong pagsasampa ng kaso sa iyo ay ang mga Duterte o di kaya si BP Inday Sara. Ang nais na mabusalan ang bibig mo ay si BP Sara. Ganun ba? At ang makikinabang, sino? Walang iba, kundi si BP Sara rin. Ganun rin ba, Anticler? Prangkahin mo na kami. Prangkahin mo na kami. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na, yung nasa puso mo, na si BP Inday Sara ang nasa likod nito para dagdag kaso. Di ba, mga kababayan,
Sabihin mo na. Maliwanag na ha, mga kababayan. Mixed emotion si Auntie Claire. May halong paninisi, may halong paawa effect o pabiktim, ika nga. Ayan. Sige pa. Kulang pa, Auntie Claire. Dagdagan mo pa. Mag-ingay ka pa. Maging atakdog ka pa sa lahat ng mga kritiko ng amo mo. Tuloy mo yung ginagawa mo, wag mo babaguhin. Maganda yan. Kasi nagugustuhan ka ng amo mo. Pero hindi mo alam. Unti-unti ka nang pinapahamak ng amo mo. Sa totoo lang. Yan ang tingin namin ha. Pinapahamak ka na ng amo mo. Maaari kasi yung mga sinasabi mo na yan. Galing yan sa taas. Ito ang sabihin mo. Ito ang magiging atake mo sa kanila. Diinan mo. Galingan mo. Kunwari, galit ka. Lagyan mo ng kaunting drama. Ano nangyari sa'yo ngayon? Nagbunga na. Di ba? Nagbunga na, Auntie Claire. Yan ang napapala ng isang gabinete na walang ibang hinangad kundi kapangyarihan at hindi na nagtatrabaho ng maayos. Hinayaan mo sarili mong maging atakdog ka, alang-alang sa. Totoo naman may pera naman talaga kayo dyan Yung sweldo ba? Hindi ba pera yan? Di ba, mga kababayan? Siyempre, may mga bonus pa yan. Di natin alam, baka meron pang mga pakimkim yan. Gaano kaya kalaki? Di bali na. Kayang-kaya mong bayaran yung 110 million pesos. Barya lang sa'yo yan. Mag-abot na lang kayo ni Congressman Leandro Leviste sa korte nang makita natin ang galing mo. Kami, nakaantabay lang kung ano ang magiging hatol sa'yo ng korte. Kung ikaw mapapatunayan na nagkasala nga, oo, hindi ka ipapakulong ni Leandro, pero pwede magbago yan. Pero, yung danyos mo na napakalaking halaga, 110 million pesos, siguro naman, napakabigat niyan para sa'yo. Kunti na lang kulang. 15 million na lang, 125 million na. Kasing laki nung halagang ibinibintang nyo kay Inday Sara na confidential fund na di umano'y ibinulsa niya. Ang tawag dyan, Auntie Claire, gaba.